Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Roy, tambalanista since 2017. Sumulat ako para hingin ang opinyon ninyo sa sitwasyon ko ngayon. Bago pa lang kami ni Maddie, mag-iisang taon pa lang ang relasyon namin. Bago naging kami, galing si Maddie sa mahabang relasyon. Mahigit 1 dekada sila ng ex niya. Engaged na sila at nagpaplano ng magpakasal nang maghiwalay. Wala naman daw third party. Nagkasawaan lang. Isang araw parehas nilang na-realize na hindi sila para sa isa't isa. Nawala lang yung spark. Hindi matanggap ng pamilya ni Maddie yung breakup. Botong-boto kasi sila dun sa ex ni Maddie. Maganda kasi yung trabaho. Empleyado sa isang multinational company. Hindi daw mahihirapan si Maddie financially at secure na secure kung yun ang makakatuluyan. Galing pa sa maayos na pamilya. May itsura at magaling makisama. Wala ka na nga daw hahanapin pa. Sa tagal nilang magkarelasyon, hindi naman nakakapagtaka na napalapit ng husto yung ex ni Maddie sa pamilya niya. Pero mabilis naka-move on si Maddie. Nagsimula kami sa pagiging magkaibigan hanggang nagka-developan. Ipinakilala ako ni Maddie sa pamilya niya. At maayos naman nila akong tinanggap. Tuwing may family gathering nga sila tulad ng graduation, kasal, birthday ng pamangkin, kahit ano pa yan basta may konting salo-salo, lagi akong iniimbitahan. Ang problema ko, tambalan, laging si ex ang topic ng pamilya ni Maddie kapag kasama ko sila. Laging pinag-uusapan yung masasayang alaala nila kasama si ex. Pinagkukwentuhan yung mga lugar na pinuntahan nila, mga restaurants na kinainan, mga sining pinanood. Topic din yung mga niregalo ni ex sa mga miyembro ng pamilya. Pinupuri din nila si ex. Sinasabi nila kung gaano kagwapo, kung gaano katalino, kung gaano kagalante, at kung gaano kabait. At tuwing ganito ang eksena, nanliliit ako. Pinanghihinaan ng loob. Mapapantayan ko kaya yung ex ni Maddie? Ako nga kaya yung karapat-dapat sa kanya? Bakit kaya kailangang iparinig sa akin ng pamilya ng girlfriend kung gaano ka extraordinary yung ex-boyfriend niya? Ano kaya ang dapat kong gawin? Salamat sa inyong payo, tambalan. Ang inyong tambalanista, Roy. Dalawa lang yung pwede mong gawin dyan, Roy. Kung gusto mong hindi na mapalapit sa pamilya niya ever, edi sabihin mo sa kanila, di kayo na nung ex. Pakasalan niyo yung ex niya. Oo, di ba? Hindi kayo makaget over sa kanya. Gusto niyo isungalngal ko yung ex sa mga mukha ninyo? Yan. Chachap-chapin ko. Oo. Tapos, pira-piraso sa inyong lahat para lahat kayo meron. Ganon. Para walang tampuhan na. Di ba lahat kayo masusupalpalan, ganun. Lahat kayo pantay-pantay makakatanggap nung ex na yan pagkatapos ko siyang chap-chapin. Ba't ganyan yung payo? Hindi ko alam. May chop-chop.
Hindi ko alam. Yun, dalawa kasi. Pwedeng ganun. Kasi alam mo yung parang, habang binabasa ko to, yan yung mga tumatakbo sa isip ko. Parang, kung eksungal-ngal ko kaya yung ex-boyfriend. Hindi nga sila nagkatuluyan eh. O, bakit puro siya pa rin? Kaya lang syempre maiisip ko pala, ay hindi pala, edukado pala akong mamamayan. Edukado pala akong tao. Sibilisado ka pala. Sibilisado pala ako. Inabutan na ng tsinelas sa lugar namin. Ganon. At so hindi ko gagawin. So alam mo yung nasa isip mo, parang bakit? Bakit paulit-ulit? Gusto nyo, ayun na, sige. Ganon. Gusto nyo hatid ko kayo dun sa bahay ni ex. Total, puro siya naman yung topic. Diba? Parang sarap ganunin. Kaya lang, hindi ganon. Diba? Kasi syempre, mas lalo kang si ex inaangat, ikaw naman i-ekis ka na sa buhay nila. 'Di ba? Siguro ganun lang talaga kapag of course, ang tagal ng pinagsamahan. Kaya nga yung para sa akin, pinaka nakakaselos lagi, yung huling naging jowa eh. Lalong-lalo na kung yung huling naging jowa merong history na medyo mahaba. May ganyan na katulad ng kay Maddie na muntik pang ikasal, na engage, wala namang third party. So maraming rason kung bakit hindi pa maka-move on at maka-move forward yung family. Naging masyadong close eh. Alam mo baka lang din it's the overthinking you na nag-iisip na baka pinaparinig ba nila, kaya aning-aning ka pala, wala naman palang ganung kwentuhan. Correct. Diba baka wala lang din, diba partner? Pwedeng overthink eh. Nagkataon lang na pag-usapan. Ganon, masyadong matagal eh. Diba masyadong matagal together. Yung ganon. Kung isa ikakampante mo, pwede mo naman silang kausapin. Yes. At pwede kang gumawa ng mga bagong memories na mabubura na talaga yung ex na yan sa buhay ni Maddie at ang pamilya niya. Diba? Correct. Ganon. Kung sa Pilipino setting yan, lahat sila untugin mo sa ulo hanggang magka-amnesia sila. Diba? Kung sa Philippine cinema yan. Ganon. Kaya lang hindi sa tunay na buhay. Diba? So, ang para sa akin, make new memories that will make them remember you. And appreciate you as somebody na yung bago. Alam mo yun, the fact na iniimbita ka pa rin naman nila sa lahat ng kahit anong merong salo-salo is a good indication that they like you. Tinanggap ka naman nila ng maayos eh. Talagang sadyang, baka lang talaga, ang tindi lang kasi talaga nung impact ni ex. Correct. Kaya hindi ganun ka daling malimutan. Parang ganun. Malaking factor yun yung length ng pinagsamahan na ng girlfriend mo dun sa kanyang ex. Sa kanyang ex. So medyo mahirap din yun. Mahirap din yun basta-basta. Yung katotohanan lang mahirap. Talbugan. Oo, mahirap to fill in the shoes. Parang ganun. Ikaw naman yung makakatansya, 'di ba? Kasi ito, kwento mo lang pero ikaw yung makakaramdam ng totoo. Gaano ba yung pagpaparamdam, gaano katindi, kabigata, kalakas ang impact ng pagpaparamdam ng buong pamilya niya na ayaw niya sa'yo? May ganun ba? Diba? Tansyahin mo yun. Ngayon, kung tamang kwentuhan lang, may ganun lang talaga eh. Tsaka mararamdaman mo din sa gesture ng pamilya kung nananadya ba sila or hindi. Correct. Meaning, nananadya ba silang saktan yung loob mo? Nananadya ba silang, iparamdam sa'yo na maliit ka at wala kang kwenta kumpara sa ex ng jowa mo? Ramdam mo yun, sadya or hindi sadya. Kung ayaw ng pamilya sa'yo, then this is the time to take the challenge. Patunayan mo sa kanila na deserve ka nung anak nila. 'Di ba? Na ikaw yung tataob kung ano man yung history, maganda o hindi maganda dun sa ex ni anong pangalan ng babae ulit? Maddie. Ni Maddie. Kaya mong taobin 'yon. So take it as a challenge. As a challenge na kaya mong ipataob kung ano man yung ginawa nilang memories together. Ngayon, kung hindi mo kaya, si ex na lang ipatumba mo. Pwede din. Para manahimik na. Para tapos ang laban na. Charot lang. Charot lang. Joke lang wala yun. namang kinalaman si ex. I mean, hindi niya rin naman kasalanan na hanggang ngayon hindi makaget over yung family members sa kanya. Sadyang nga, it's really a challenge on your part to make new memories. Yes. Lang talaga, may, parang katulad lang yan ng isang napakagaling na kasama mo sa trabaho. For whatever reason, naalis. 'Di ba? Kapag ka napalitan siya, may pag-compare pa rin talaga eh. Correct. Parang iba talaga yung work ethics noon eh. Talagang pag nagtrabaho 'yun, sigurado at garantisado perfect eh. Ganon. Yes. Matatandaan nila 'yun. Kasi ang tagal nilang nakasama, nakainuman pa nila 'yun at marami silang memories. Ngayon ang challenge para sa iyo ay
tapatan yun or higitan pa. Correct. Yung ginawa nun. Kasi eventually, they will forget. Ikaw Tama. na yung nandyan eh. Yun ang mahalaga dito, ikaw na yung present. Diyan masusubok At hopefully, yung ikaw na din ang future. Yes, Oo. hopefully. Diyan masusubok yung pasensya mo. Yan. 'Di ba yung tiyaga mo at kung gaano mo kamahal si Maddie. Kasi kung maiksi ang pasensya mo at padadala ka sa challenge na ibinibigay ng pamilya niya, 'di ba? Take it as a challenge ha. Kung hindi mo kayang isurpass yung challenge na ibinibigay ng pamilya mo, then i-give up mo si Maddie. 'Di ba? Naalala ko lang may kwento yung mga tito ko dati na matindi pala yung challenge na pinagdaanan nila sa lola namin. Kasi 'di ba yung family namin all girls yung mother ko eh. Sa father side ko talagang tatay ko lang yung lalaki, the rest are girls. So at that time, 'di ba may higpit yung mga magulang. May kwento ako na narinig sa ilan sa mga tito ko, grabe bago ako nakapasok sa pamilyang ito, binutas ko yung karayom kahit walang butas yung karayom para pakapasok ang sinulid. Ganon. Yung paparting pa lang yung maliligaw ng mga anak ng mga nanay, ng mga tita namin, nakahanda na yung bangkito ng bahay, ganon. Ano yun? Yung bangkito, yung alam mo yung Maliit na bangko. Maliit na bangko. Para yung mga ihampas? yung mga sa sofa, 'di ba may mga tawad sa sofa pag bumili ka ng 5-seater na na sofa, may isang maliit na na bangko na libre. Parang Ottoman. Anong Ottoman? Yung libre. Pero mabigat ha. At kunyari libre. itong portion ng sofa natin, yan, walang sandalan, tapos yung square lang Kaya nga, nandyan. yung Ottoman. Nakahanda na yun sa pinto. Para, Ibabalibag yun ng lola. Akala ko para, dito ka na uupo, iho. Yung pala, ibabalibag. Oo. At maraming lalaking sumalo nun. But they took it as a challenge. Hindi, papatunayan ko sa pamilyang ito na maganda ang intention ko at Correct. hindi ko handang i-give up yung pagmamahal ko kay Maddie. Diba? Doon sa mga pangalan ng tita ko na talagang, ay, grabe naman. Ganda ng mga tita ko. Oo, Nalagpasan yung ganong challenge na ibinigay ng pamilya. Kinis-kinis ng family. Mga balingkinitan lahat. Ang tatangos ng Correct. ilong, ang mga walang pores. True Jen, ang waistline 24. Diba? Yun yung challenge. Ang sisikip, makikipot. Diba? Yun yung challenge na kinaharap nila nung sila ay nanliligaw. Kung mahinang-hina lang, ito yung version mo. Correct. Kung mahinang nila lang ka, wala na. Give up na talaga. Nakita mo pa lang yung bangkito, nakita mo pa lang yung Ottoman. Nanginginig ka na. Correct. At tatalikod ka na. Kasi wala, hayaan mo na. Inaano na nila ako parang nag-shield na sila agad. Diba? Hindi ganun. Tama. Kung talagang labidudes mo yung si Maddie, gagawa ka talaga ng way. Totoo yun. Ganun. Depende. Yung intention mo talaga kay Maddie, kung sincere, kung talagang malaliman na yung plano mo sa kanya, then handa kang tanggapin kung ano man yung may encounter mo na challenges along the way. Yes. At isa ito Correct. sa kailangan mong malagpasan. Alam mo, kanya-kanya talaga ng pagsubok. No? Parang maiisip mo talaga sa buhay na, ang galing no, yung challenge niya yung ganito, kakaiba, 'di ba? And naniniwala naman tayong lahat na kaya binigay yan sa'yo kasi kaya mo yan. Totoo yan. Diba? May nabalik tanaw ba sa'yo, partner, nung panahon na nanliligaw pa sa'yo yung mga naging boyfriend mo noon? Hindi kasi ako nagpapaligaw Pag-type ako, go G na. agad. Charot. Wala kahirap-hirap. Wala nang etchos-etchos. Walang talagang, charot. Kunyari, halimbawa, challenges sa mga magulang, kontra mga magulang, tapos pinahirapan ng mga magulang, pinagsibak, mga ganun. Wala ako 1970s. Oo nga, ang luma. Wala akong matandaan na parang yung may ganun kung meron man, yung para magustuhan ng nanay ko. Okay. Yan, parang ganun lang. Pero yung naman mabigat. yung mga matitindi na mga katulad niyang may mga palakol na lumilipad. Mga yung binabalibag na sopa, correct. Naghahasa ng itak. Totoo may yun. paghahasa ng itak, ganun. Wali naman. Parang mas mas nung araw talaga. Kasi natatandaan ko yung tatay ko, para matesting ng lolo, tatay ng nanay ko, yan. So yung daddy ko, nung nililigawan niya yung mami ko, para matesting ng lolo, yung tatay ng nanay ko, kung gaano sincere yung tatay mo. Correct, di ba? Parang nilasing niya talaga ng todo. Kasi daw, kapag ka nalasing, magkakaalaman daw ng tunay na kulay. Okay. Ang di nila alam, ang lakas mag-inom ng tatay ko. So kahit anong painom mo dyan, walang kulay na lalabas talaga nga. Siya pa rin yung mamamangka. May mga ganon. So nalagpasan yung challenge. Oo. Madali lang pala kasi mag-iinom
magiinom din yung tatay mo Magiinom naman, apakaliit na bagay. Kasi nga, walang pagsubok na binibigay sa'yo na hindi mo kaya. So, Totoo kaya yun. binigay yun sa kanya kasi kaya niya. Diba? Correct. So, naging sila na nanay ko and here I am. Diba? Parang ganon. Nakaapat sila. Nakaapat sila. Ganon. So, ganyan. May challenge ka talagang kakaharapin in the process para makuha si Maddie. Correct. Kasama doon ang pamilya, ha? Oo, nasa Pilipinas kasi tayo eh. Oo, liligawan mo rin talaga sila. Ipi-please mo sila. May ganun, lalo pa kung halimbawa ganyan, yung kasama ka sa lahat ng salo-salo, mahilig sila sa salo-salo. So, ibig sabihin, very Pinoy, typical Pinoy na pamilya. Si Maddie ganun. Kasi may mga iba naman talaga na hindi eh. Very independent. Ako, ayoko mag-attend ng mga event ng family. Oo. Diba? May ganun eh. Pwedeng ganun si Maddie na, hayaan mo na, kahit, kasi isipin mo, birthday pa ng pamangkin, pupunta ka pa. Pamangkin lang naman yun. Kung tutusin, diba? Lalo pa kung ang pamangkin may variety yan. Meron pwedeng anak talaga ng kapatid o kaya anak ng pinsan. Pamangkin pa rin yun eh. 'Di ba? Pamilya pa rin sila. So, correct. yung para may ganun, ibig sabihin ganun yung kung i-judge namin si Maddie at ang kanyang family, ganyan sila. So, mapangmata sila. Hindi. Hindi sila Mahilig sila sa mapangmata. challenge. Hindi sila mapangmata. Mahilig silang kumain. Yun, 'di ba? Mahilig sila sa salo-salo eh. Ano mapangmata doon? Mahilig sila sa pansit. Yun yung judgment ko. Trip nila yung mga ulam na may sarsa. Ganon. Yun yung conclusion namin sa pamilya conclusion nila. namin sa pamilya nila. 'Di ba? So, ang pamilya nila ay mahilig sa ganyan. So, meron ka ng 1 foot inside the home. Oo. Iniimbita ka nila. Pwede kasing hindi eh. Kung talagang totally hindi sila over the ex, pwedeng hindi. Parang pwedeng ang imbitahin pa nga nila yung ex eh. Oo. Posible din yun. O pwedeng imbitahan Diba? nila habang nandun ka. Correct. Tapos habang nandun yung ex niya, Oh, 'di ba sila yung papuri pa. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, hindi naman ganoon na nangyayari. So challenge lang yan. Correct. O, kaya mo yan, Roy. Go, go, go. Makukuha mo rin ang pamilya ni Maddie. This portion was brought to you by Yes Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of Ako naka-experience ako na naliligaw ako talagang binabagsakan ng pinto nung mga kasama sa bahay. Magugulat ka. Yung masishake kang ganun. Na, kanino siya galit? Nakakasindak kasi talaga eh. Parang, Pero minsan scripted yon. May mga ganun ha. May mga ganun pamilya. One titingnan time, nila kung hanggang saan ang pasensya mo Oo. at yung talagang intention mo. Parang totoo ganun. yun. Meron din ako na experience. Nilatagan ako ng banig sa harap. Oh, parang umuwi ka na. Umuwi ka na, tutulog na ka. Pero nalaman ko, kumbaga, ramdam ko din naman na gusto ako ni ate mo, girl. So, hineads up niya rin ako. Sabi niya, may mga gandong gimmick yung pamilya ko. Actually, so, nung nalaman ko na, okay, gets. Alam mo, sabi partner, ko. maganda yung sinabi mong yan. Ilagay natin sa picture si Maddie. So, pwede din kay Maddie, i-heads up ka din ni Maddie. Or ikaw mismo, be open kay Maddie na, uy, meron ba akong kulang na ginagawa or ano ba yung pwede kong gawin kasi this is bothering me. Parang feeling ko tuwing gano'n. Tapos baka mami for all you know si Maddie sasabihin niya, parang hindi naman. Alam mo, oo. Parang one time lang naman sinabi, di ba? Malay mo, totally, wala naman talagang Correct, ganon. Walang ganyang nasa isip mo. Maaring meron, partner, pero hindi yung katulad ng pagde-describe mo sa amin na parang mayat-maya. Baka ganon, baka hindi parang siya. kinakawawa ka. Oo, kasi parang very kawawa, very victim ka dito na parang, ay nako, hindi na sila makaget over kay ex. Parang ganon yung eksena eh. For all you know nga, you're just overthinking it. Hindi naman kasi talaga. Parang ganon. Posible. Kaya ikaw yung makakatansya eh. No? So, kung usapin mo din si Maddie, alam mo, sabihin mo sa kanya, alam mo, hindi ako komportable sa pagpaparinig. Pag sinabi ni Maddie, wala naman Oo. Wala naman. Saan nanggaling yung mga kwento mo? Correct. So, yun pa lang, malinaw na minsan nag-i-illusion ka. Overthinker. Di ba? Ba't ganun? Pag Tagalog, parang ang sakit, ilusyonado. Di ba? Pero pag English, ino-overthink mo lang yan. Di ba? Diba? Pero totoo, may factor din dito si Maddie. So, you tell her how you feel. Kasi it's part of communicating properly. Kasi, di ba, si Maddie walang alam na may ganyan ka na palang damdamin na nasistress ka na pala, di ba? Totoo Para yan. mabigyan ka rin niya ng linaw. Di ba? Kasi para tsaka ikaw na yung present and hopefully ikaw na yung future. So work on it.
Tama. Kaya mo yan, Roy. I'm not sure kung uso pa sa modernong panahong ito yung mga ganyan challenges na every time na may manliligaw, may mga connivance yung Magkakapatid. na, Feeling ko, oo. alam mo, pag dumating dito si yung manliligaw mo, utuin natin, sabihin mo, ilibre tayo sa ganito, manood tayo ng Correct. sine. Ako Mga ang ganun. So ikaw naman challenge ka. Oh my God, every time napupunta ako sa bahay ngayon, Dapat kailangan may ganito, budget ako. oo. Kasi, di ba? Ako naniniwala ko may mga ganyan pa rin sa modernong panahon. Kasi No. may mga magkakapatid na very close to each other. Parents that are close to their kids, Kailangan mo diba? silang i-please. Oo. Kasi nanliligaw ka sa kanila. Correct. Gano'n. Para makuha mo din yung puso nila. At saka alam mo, mas masarap ang isang relationship with somebody kung type ka ng family. Kasi kung hindi, yun nga, lagi kang etsapuera sa lakad. Totoo. Pag-iisipan pa kung isasama ka kasi naiirita sila sa'yo. Or magtatago kayo. Ay, di ba, apakahirap na nagtatago. Ayaw natin na Magastos nagtatago. yun. Oo. Sorry, kung nasa bahay lang kayo, nag-check-in Correct. pa Kaya kayo. kailangan check-in. Check-in talaga yung naisip. Di ba? Totoo yun. Ang natatandaan ko yung nanay ko parang, kasi my mom took up biology before. So, isa sa mga kailangan talaga ng kurso niya ay yung Marunong mag-dissect ng Oo, palaka. correct. So, ang daming, so sinabi niya na kailangan niya ng 10 palaka, kahit isa lang naman kailangan niya, partner. Pinahirapan niya ganon. talaga yung tatay ko. Yun yung parang mga eksenang pagpapahirap dati. Sipin mo yung palaka, ang kamako, tsaka kadiri ka. Paano, di ba? Pero yun nga, pag mahinang nilalang ka, di mo basta-basta susukuan makukuha. mo. Suko ka na, ano ba yun? Magkakulugo pa ako dyan. Malason pa ako sa ihi ng palakang True. yan. Diba? Correct. Be careful dun sa mga sa mga nagcha-challenge. Minsan kasi pag nagiging below the belt na and feeling ng nung nanliligaw na Utu-utu na. Oo, pinagkakaisahan na siya. Yun nga, minsan below the belt. Talagang negative na yung effect doon sa nanliligaw. Tendency is i-give up niya yung tao. Yeah. 'Di ba? At mapagod siya. Kasi hindi nyo pinaramdam na importante siya. So, ibig sabihin, Maging maingat lang din. ito din ay lesson para dun sa mga pamilyang Mahilig sa mga nagko-connive-connive, oo. sa mga, mahilig sa mga pates, di ba? Totoo. Kakaganyan-ganyan nyo po, baka mamaya isang araw, mawala na lang yan. Hanggang sa tumandandalaga ng kapatid ninyo, di ba? Kagaganyan ninyo. Oo, kasi natatakot na to turn off. Oo. 'Di ba? Unless nga sobrang talagang gustong-gusto nung guy. Kaya lang hindi sa lahat ng pagkakataon ganun eh. Hindi ganun kalalim yung pagtingin unless makasama mo ng matagal. True. So habang 'di ba maaga, na pag nadi-decide na sila lalaki, ayoko na kung ganyan din naman yung pamilyang pakikisamahan ko. Hindi bali na lang, 'di ba? So hanap Ikaw ko lang din siya eh. ng iba. Actually, ikaw din yan eh. Kung hanggang kailan mo kaya. Oo. Ikaw talaga makakatansya eh. Kasi Totoo. meron talagang, baka for all you know, hindi ka naman talaga overthinker. Talagang sadyang di sila makaget over. O hanggang kailan mo titiisin yung ganon. Correct. Ikaw yung Nasa sa'yo makakatansya niyan. Yes. Gaano ba katotoo or hindi katotoo yung mga pinagagagawa nila? 'Di ba? Para makaramdam ka ng ganyan. Tama. Akala ko po nag-resign na si Chris. April Fool's Day po ba yun? Tanong ni Cherry Ann. Ako, ang dami na pong nag-move on na po lahat, ikaw lang ang hindi. Charot. Oo. Opo. Ano po yung April Fools? Kagagawan po yun ng digital media namin. Correct. Digital team. Sila po Yes. nakaisip niyan. Truly. Sa madali sila fake news, gimmick lang po yun. Gimmick. Para mapag-usapan, ganon. Ganon naman ang mga bagay-bagay para mapag-usapan. Yun. So, yun lang. Sana wag kang maging mahinang nilalang, Roy, at magkaroon ng way para talagang sadyang ikaw na yung gagawa ng bagong memory sa pamilya ni Maddie. Totoo yun. Di mo lang maaalis yun. May Oo. expectation sila kasi maganda yung the ex set the bar high. Mataas So, kailangan mo siyang pantayan or lagpasan. Parang dito, mga kabisyo, kapag ka napupunta ang isang tao sa certain na time slot, ang expectation is hihigitan mo yung ginawa nila. Lalong-lalo na kung yung time slot na yan talagang apakabongga or ang tagal nilang hinawakan yan tapos nag-rate talaga ng super. Parang ganun. So, kung mahinang nilalang ka, you will not take on the challenge. Wag na lang. Alis na, resign na lang ako, hindi ko carry 'di ba? Pero kung matatag ka at alam mong pwede mong subukan, hindi gagawin mo. So, yun yung gawin mo. Di ba? Totoo yun. Halimbawa, yung mga programa sa TV, di ba yun, mainit sa atin lagi yan. Kunyari, pag itong, halimbawa, noontime show na ito,
Diba? Correct. Pag tinapat, oo. Nag-set ng magandang record, nakakuha ng mataas na community, magandang traction, magandang following, tapos nawala sila. May expectation tayo sa kasunod eh. Na dapat higitan nila. Oo. Or yung itatapat sa kanya, dapat magaling din. Correct, Diba? Hindi correct. pwedeng. Kasi ito na yung sinet nilang standard eh. So, hindi ka Correct. pwedeng mas mababa dun. Totoo yun. Dapat higitan mo, pantayan mo, or better is higitan mo. Higitan mo. May ganun talaga. Challenge talaga yan. Totoo yun. Kahit Oo. saan. Oo. Kahit saan. Panliligaw, yan, sa mga radio, TV shows. Laging may ganon. Minsan kahit alam mo ginawa mo na yung best mo, pero nagkaroon nga ng expectation yung mga tao. Initially, magkakaroon ka ng maraming bashers. Wala naman palang kwenta. Mas maganda pa rin yung nauna. Ganun talaga yun. Given yun. Pero in the process, habang tumatagal, diba? They will grow to love you. Yes. Magugusto. Mabait naman pala Oo. siya. Nakakatuwa naman pala siya. Oo, magagaling diba? naman pala yung host. Yan, Diba? ganun. May ganun talaga in anywhere Yes. in life. Totoo. So, yeah, laban lang. Laban lang. Okay? Siya na. Salamat. See you later. See you. Babush. Bye-bye. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!